Ito ang pusang pumasok sa isang nasusunog na bahay para iligtas yung mga kuting niya. Siya si Scarlett na isang pusang palaboy na kaliko-cat from Brooklyn, New York. Noong 1996, nanganak si Scarlett ng 5 kuting at since nakatira nga lang siya sa may kalsada, tinago niya ito sa isang abandonadong building kung saan magkakaroon ng malaking problema. March 30, 1996, nagkaroon ng malaking sunog sa may New York kasama yung abandonadong building kung saan nga nakatira si Scarlett tsaka yung mga kuting niya. Sobrang bilis ngang kumalat ng apoy na naramdaman naman agad ni Scarlett kaya tumakas naman sila agad. Pero dahil nga kuting pa nga lang yung mga anak ni Scarlett tapos 5 pa, kinailangan niya silang buhatin ng paisa-isa. So ayun nga, kinuha niya yung isang kuting tapos nilagay niya sa labas, bumalik siya agad ulit sa nasusunog na building, tapos kinuha niya pa yung isa pa, labas ulit, pasok ulit, labas-pasok lang siya, and so on and so forth, hanggang sa malabas nga niya yung 5 kuting niya. Naligtas man ni Scarlett yung 5 anak niya, sobrang naging sugatan naman siya dahil nga nasusunog na nga yung building nung tumatakas sila at nagpabalik-balik nga siya doon sa loob. Nasunog mostly yung mukha at buong katawan niya, pero kahit ganun pa man, nailabas pa rin niya silang lahat. Kasi syempre kung hindi niya malalabas yung mga kuting, tentegi na yun lahat. Buti na nga lang din, dumating naman agad yung mga bombero at nakita nga yung sugatan na si Scarlett na katabi yung mga kuting niya at agad din naman silang tinulungan. Sabi pa nga ng bomberong nagdala kay Scarlett sa may ospital, kahit nga daw hindi na makadilat si Scarlett kasi sobrang nasunog yung talukap ng mata niya, inaamoy-amoy pa rin niya at inaabot niya ng ilong niya yung mga kuting niya para isiguradong kumpleto pa rin sila. Pagdating sa ospital, ginamot nila agad yung mga sunog sa katawan ni Scarlett at nilagay pa nga siya sa isang oxygen chamber kasi nga ang dami niyang nalanghap na usok. Liban nga sa hindi mabuksang mga mata, nasunog din yung tenga ni Scarlett kasama rin yung mga paws niya at yung mga balahibo niya. Ospital, binansagan si Scarlett na Scarlett based sa karakter ni Scarlett O'Hara sa movie na Gone with the Wind. Ospital, dumaan siya sa maraming operasyon at pinalitan nga yung eyelids niya para tuluyan nga siyang makakita ulit. Unfortunately, isa sa 5 kuting ni Scarlett yung binawian din agad ng buhay matapos manghina at magkasakit dahil sa isang virus. At yung 4 na natirang kuting naman ay nung masigla na sila at malakas na, tsaka na sila pinampon. Sobrang daming humahanga sa kwento ni Scarlett, ginawa pa nga ito ng ilang storybook at ilang mga short films. Kung tatanungin niyo ako ano namang nangyari kay Scarlett, gumaling din naman siya eventually at inampon siya ng isang writer na si Karen Wellen na inalagaan at minahal siya ng sobra. Kung dating palaboy lang sila tapos nakatira lang sa may kalsada, ngayon meron na siyang bahay na kung saan poprotektahan siya, mamahalin at aalagaan. Ilang taon yung lumipas in 2007 na diagnose ng lymphoma si Scarlett pero gumaling din naman siya. Pero isang taon naman yung lumipas in 2008 na diagnose naman si Scarlett ng hyperthyroidism at nagkaroon nga rin siya ng mga komplikasyon sa puso at sa may kidney dahil na nga rin sa katandaan. Dahil halos hindi na nga rin makagalaw or makalakad si Scarlett, dito na nga nag-decide si Karen na mas okay nang magpahinga si Scarlett kaysa mahirapan sa mga sakit niya. October 11, 2008, binawian na nga ng buhay si Scarlett sa edad na 13 years old. Siguro pinakahuli na lang kung nagtataka kayo kung nakakasama pa ba ni Scarlett yung 4 na kuting na nabuhay. Oo, nakakasama niya kasi yung mga umampon sa kanila, kapitbahay lang din ng umampon kay Scarlett, so nakakasama and nakakabonding pa rin naman niya. At itong 4 na kuting na to ay pinangalanang sina Samsara, Tanuki, Oreo, and Cinders.